Panginoong Hesukristo. Kami po ng Bible Believers Baptist Church po ay nagagalak po sa ating pong pag-aaral po ng banal na kasulatan. At welcome po dito po sa ating online Bible class. Ito po ay ministry po ng Bible Believers Baptist Church at kami po ay naniniwala na meron pong purong salita ng Diyos, which is the King James Bible. We believe the inspiration and preservation of the Word of God, which is the King James Bible. At kami po ay naniniwala na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng biyaya through faith. We are saved by grace through faith. At ang ating paraan ng approach ng Bible study po ay matutunghayan po natin sa 2 Timothy chapter 2 verse 15 na nakasaad po dito, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Nawa po ang aming pong panalangin po sa oras pong ito na kayo po ay habang kayo po ay nag-aaral dito po sa ating mga video presentation, naway ito po ay maging pagpapala sa inyo, makatulong sa inyong paglago, at yan naman po ang aming panalangin at adikain kung bakit po tayo po ngayon ay nagkakaroon ng ganitong pagtuturo at nawa ay matunghayan pa ninyo ang mga bagay at kalooban ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Will the church go through the Great Tribulation? Ito po yung ating topic po na i-discuss po ngayong oras pong ito. Tayo po ay nasa part 2 na po ng ating pag-aaral po. Natapos na po natin yung mga ilang areas po na dapat po nating makita sa panahon ng tinatawag na Great Tribulation. Ngayon naman ay nandito tayo sa isang napakahalagang aralin patungkol sa tribulation at ito ay tumutukoy sa ang church ba ay papasok sa panahon na tinatawag na tribulation period. At yan po ay napakahalaga pong makita po natin at magkaroon tayo talaga ng tamang posisyon regarding this topic, mga minamahal. At ang iba po ay iba't iba ang kanilang pananaw at divided po ang mga believers o mga churches about this issue. Pero ang aking panalangin, mga minamahal, sana po ay magsilbi po itong lesson o eye-opener po sa mga bago pong nakikinig po patungkol po sa issue pong ito. At ang aking dalangin ay maging pagpapala po sa bawat isa po sa atin po itong bagay nito. Will the church go through the Great Tribulation? Ang church ba ay papasok sa tinatawag na panahon ng tribulation? Meron isang libro na ang author po ay si Rocky Moore. Ang title po ay What? The Tribulation Has Begun and the Church is Still Here. So ang kanyang position po na ang church ay papasok sa panahon na tinatawag na tribulation period. Kaya sa kanya nga, the tribulation has begun. Okay? Nagsisimula na ang tribulation. Ayon sa kanyang title na to, at ito po ay makikita natin sa internet at maging sa Facebook, yung kanya pong Facebook account, okay, Rocky Moore, at ang kanyang posisyon na ang church ay papasok sa tinatawag na tribulation period. Meron pong isang pastor na ganoon din ang kanyang posisyon, okay, na ating pong mapapanood po dito sa isang saglit po at mapanood po natin na ang kanyang posisyon, ang church ay papasok sa tinatawag na tribulation period. Panoorin po natin. Hi friends, Pastor Doug Batchelor here. We're going to consider a very important question that a lot of people wonder
The Bible's pretty clear. There is going to be a great tribulation in the last days. Where churches diverge in their understanding is on the question, will the church be in the world during the great tribulation? I believe what the ancient church fathers used to teach and believe, yes, that the church will be here. I think it's very dangerous when Christians are being taught now in the last days that before this great trial comes upon the world, that all the Christians are going to be raptured out and they won't need to experience this, or they don't need to have a faith that will help them endure under the... So makikita po natin mga minamahal na ang posisyon ng isang pastor na to ay ang church ay papasok sa tinatawag na tribulation period. Kaya ang mga issue po na dapat pong mabigyan po ng liwanag sa mga oras pong ito ay totoo nga ba? Yung mga nakita po natin ngayon, itong sinasabi ng pastor at yung kaninang libro na ipinakita natin, totoo nga ba na ang church ay papasok sa tinatawag na tribulation period? At may mga nagsasabi na nandito na daw si Antichrist, at may mga nagsasabi na nandito na daw ang mark of the beast, yung 666. At yan po yung mga bagay na nagpapagulo at nagbibigay ng confusion sa mga churches ngayon. Ano po, mga minamahal. At meron pong isang message po na kumakalat po ngayon, meron pong isang mensahe po na kumakalat po ngayon sa Facebook. At ito po yung mensahe na nakalagay po doon na ito po ay nagpasa-pasa na po eh. At ang nalulungkot ako ay maging ang ibang mga mananampalataya, so-called Baptist, at ibang mga member po at ibang mga asawa ng mga pastor at mga pastor ay natanggap niya itong mensahe nito at ipinasa niya sa iba nang hindi muna niya sinuri kung ano ba yung laman ng mensaheng ito. At babasahin ko po, marahil siguro ay nakatanggap niya din kayo ng ganitong mensahe at siguro ipinasa niyo din sa iba. Babasahin ko po, ang sabi ng mensahe doon sa na kumakalat sa Facebook, nag-start na. Wala nang makapipigil sa kanya. It's just a matter of time. Ito na yung binabanggit sa Book of Revelation, chapter 13, verse 16 to 18. Hindi pwedeng makabili, bumili o magtinda pag walang mark ng 666 sa kanyang kanang kamay o sa noo. So, para makontrol nila ang galaw ng mga tao sa buong mundo, they need technology kagaya ng 5G frequency para kahit nasa underground ka, malalaman nila kung nasaan ka. Please, share para mabigyan mo ng babala ang iba bago ma-delete ang video na ito. Ayaw nila na malaman mo ito dahil sa plan nila ng mass vaccination sa COVID-19, baka dito na nila isagawa ito. Ngayon, sa pagsusuri po, suriin natin itong mensaheng ito na kumakalat, na ito'y sineshare ng ibang mga mananampalataya na nagkikreate tuloy ng takot at kaguluhan sa mga ibang mga mananampalataya. Tinupunin niyo yung pagkakasabi, nag-start na. Kung ikaw kaibigan o kapatid, naniniwala ka na ang church ay mararapture muna bago dumating ang tribulation, ang tanong ko sa mensaheng ito na pinapasa mo palagi, nag-start na. Ano yung nag-start? Dito sa mensaheng ito na kumakalat ngayon sa Facebook, nag-start na. Ano yung nag-start na? Tribulation? So, ibig sabihin dito sa mensaheng ito, nag-start na yung tribulation period. At ang sabi dito, susunod, wala nang makapipigil sa kanya. Sino yung sa kanya? Si Antikristo? Nandito na ba siya? It's just a matter of time. Ito na yung binabanggit sa Book of Revelation, chapter 13, 16 to 18. Hindi pwedeng makabili. So, ibig sabihin ng mensaheng ito na kung aking susuriin, nag-start na yung tribulation, nandiyan na si Antikristo, nandiyan na yung pagtatatak ng 666. Kapag ka ganon, mga minamahal, ay nakakatakot po at ito po ay isang maling pagtuturo o pagkakalat ng mensahe sapagkat ang tanong, ang church nga ba ay papasok sa tinatawag na panahon ng Great Tribulation? Ang church ba, the body of Christ, ay makikita ba nila si Antikristo? Ang church nga ba ay madadatnan ba niya yung panahon ng pagtatatak ng 666? Yan yung mga katanungan na dapat nating mabigyan ng linaw po dito sa mga pag-aaral po natin. Kasama po nitong mensahe pong ito po yung video po na kasama po ng mensahe pong yan. Ito po yun na kumakalat po. Panorin po natin, mga minamahal. People are going to be tracked from the cradle to the grave with microchip implants that digitally store everything there is to know about them, including their finances and their ability to make transactions.
That's why I tend to think that the microchip might be the mark of the beast. It says no one can buy or sell unless they have the mark. People all over the world are doing experimental microchipping. Not to mention what's happening now with ID 2020. We're also moving towards a cashless society with every day that passes. This pandemic is carrying multiple agendas forward. The push for centralized control of information, which is censorship and narrative control. The cashless agenda forming out of the economic crash taking place right now, and the fear of passing germs through the use of physical money. Martial law, quarantines, mandatory vaccination, and digital identification via microchipping. This situation is the biggest show of force and seizure of power that anyone alive today has ever seen in their lifetime. This is very serious. Life is not going back to normal ever again. It truly is the end of the world as we know it. We need to take a stand. Refuse forced vaccines. Destroy 5G technology any chance we get, and don't let them fill you up with fear. From what I gather, they lose in the end anyway. You know, I really hope that's true. And this life is only temporary, so don't be scared. Be strong and stand up for yourselves. I know one thing for sure. I'll die or be thrown in a FEMA camp, or worse, before going along with what they're doing right now. Maybe you should consider doing the same thing. This has been ODD. Never sleep again, my friends. Take care. So this is where the microchip implant story begins. You will be chipped, it's just a matter of time. A small firm recently embedded microchips in their employees as a way to bypass company badges and corporate logons and to get attention for their cafeteria kiosks, which are available on a cashless payment plan like Apple Pay. The latest office innovation is a microchip implanted in the skin and designed to replace the traditional keypad for opening doors, using the copier, even buying food in the cafeteria. Employees at a vending company are going from the assembly line to front of the pack to get microchipped. Do you think this is the future? It is the future, and we look at this as being responsible. The implant, which has been FDA approved, is the size of a grain of rice and is injected under the skin between the thumb and index finger by a licensed piercer. I think it's the wave of the future that we'll all have implanted chips that have our medical records. So you would do it? Sure. Okay. You're carrying around a phone anyway. This is a microchipping party. Hannah's getting an electronic chip implanted into her hand. So congratulations, Hannah. Thank you. You've been chipped? Yes, I have. How does it feel? It feels good. I'm excited to see what I'll be able to do now. Can I touch it? Yeah, you can. So, atin pong makikita po rito po na kung saan po ay ito pong video pong ito na atin pong napanood ay ito po yung kumakalat po ngayon sa ating panahon ngayon sa Facebook. At nalulungkot ako na para bang itong microchip na to ngayon na ini-implant ngayon sa kamay ay pinapalagay nila na ito na yung mark of the beast o 666. At maraming mga dapat po tayong i-consider kung talagang ito po ba ay tinatawag nating panahon na tinatawag nating Great Tribulation. Now, bago po tayo magpatuloy po sa ating pagdidiscuss, will the church go through the Great Tribulation, ay among those who believe in a literal rapture of the church age saints, there are basically 4 positions regarding the time of the rapture. Meron po akong ipapakita muna po sa inyong 4 na positions regarding the time of the rapture. All of this pertain to the timing of the rapture in relation to the Great Tribulation. So may iba't iba pong position po regarding do sa timing, kailan pa talaga magaganap yung rapture. Ito ba ay before Great Tribulation, sa gitna ng Tribulation, o doon pa sa last half ng 3.5 years, o ito ba ay pagkatapos ng Great Tribulation. So, yan po yung ating papakita ko po dito po sa ating presentation po.
Ang unang-una po na ating pong tingnan dito sa ating screen po ay ito pong tinatawag nating pre-tribulation rapture. At ito po ang posisyon po ng inyong lingkod. Ito po ang aking stand, ito po ang aking posisyon. Ako po ay pre-trib rapture po. Naniniwala po ako na ang church ay mararapture muna bago maganap ang 7 years Great Tribulation. Yan po ang aking posisyon. Now, tingnan po natin dito po sa ating screen po. Ito po yung Church Age period. Napakahalaga po niyan sapagkat sa mga susunod po na ating pag-aaral po ay bakit isinasama ko ito sa chart dito sa ating screen po para makita po natin dahil later on po ay ma-realize po ninyo. Ito po, meron po kasi sa Bible na tinatawag na the dispensation of the grace of God. May panahon po, ang Biblia po ay meron pong dispensation of innocence, conscience, dispensation of law, dispensation of promise. Okay? So, meron pong panahon po ang Diyos po, meron po siyang dinidispense ng mga katotohanan sa bawat panahon na yan. At ngayon pong ating panahon ay tinatawag pong Church Age period. Okay? Panahon ng church, panahon ng body of Christ, o panahon ng grace. Okay? We are not under the law, but under grace. So panahon po na tinatawag po tayong Church Age period. At ang church po ay mapapansin po natin, bago po mag-Great Tribulation ay magaganap muna po ang rapture. Pagkatapos po niyan ay ang 7 years Great Tribulation po. So yan po ang pre-tribulation rapture. At yan po ang aking pong position po. Okay po. At pagkatapos ng tribulation period ay bababa ang ating Panginoon. Ito po yung second coming of Christ. Okay? Yan po yung position po ng pre-tribulation rapture. Pangalawa, ito pong tinatawag nating mid-tribulation rapture. Ano naman po ito? Ito po yung Church Age period. At ang church, according to this position, itong mid-tribulation rapture, ay papasok sa first 3.5 years. Ang tawag po doon ay tribulation. And then yung last remaining po, okay, yan po yung tribulation, papasok po sa kanila ang church. Okay? Yung last 3.5 years, ang tawag po nila yan ay God's wrath. So, makikita po ninyo, doon po magaganap ang rapture sa gitna po nun. O in the mid ng 7 years, sa kalagitnaan ng 7 years, okay, pagkatapos ng first 3.5 years, ay magaganap ang rapture. Kaya ang tawag po dito sa posisyong ito ay mid-tribulation rapture. So, dito po, papasok ang church sa unang 3.5 years at pagkatapos po noon ay ira-rapture. Okay po. And then ito naman po yung tinatawag nating post-tribulation rapture. Ito po yung church age, ito po yung panahon natin. Dito po sa post-tribulation rapture, papasok po ang church sa buong 7 years. Great Tribulation. Yan po ang posisyon ng post-tribulation rapture. Ibig sabihin, ang church ay dadanas yung kabuang 7 years Great Tribulation. At pagkatapos nun, dun pa lang magaganap ang rapture. Sa kanila, walang pagkakaiba ang rapture at ang second coming. So yan po, pre-tribulation, mid-tribulation, and then post-tribulation. At ito naman po yung medyo talagang pang-apat. Okay? Ito po yung tinatawag nating pre-rapture. Okay? Ito po yung Church Age period. At yung first 3.5 years po nila, ay hindi pa yan sa kanila Great Tribulation. Ang tawag po nila, according to them, ay ito po yung beginning of sorrows. Okay? Later on po, sa mga susunod po nating pag-aaral po, ay i-discuss ko din po yung mga bagay na yan. Pag natapos po yung beginning of sorrows, na yan po ay aabot ng 3.5 years, pagkatapos po nun, yung tinatawag po nilang Great Tribulation. Papasok pa rin ang church doon. Okay? Sa position ng pre-rat rapture, papasok ang church sa beginning of sorrows. Ibig sabihin, okay, papasok siya sa panahon ng tribulation period. And then, papasok pa siya sa Great Tribulation. Sa kalagitnaan po ng sa kalagitnaan po ng last 3.5 years, doon po magaganap yung rapture. Dahil prior doon, meron silang tinatawag na God's wrath. Okay? Yung kalahati nung 3.5 years
Okay? At yun, bago dumating yon sa kanila, yung God's wrath, wala sa first 3.5 years, wala sa unang pasok ng 3.5 years, kundi doon sa kalagitnaan ng last 3.5 years, doon magaganap sa kanila ang rapture. And later on, ay iisa-isahin po natin po yan. Ano po? Yang mga posisyon po na yan. At ano ang mga problema sa mga posisyon na to. Okay? Pero bago po yan, ay nais ko po muna pong i-emphasize ang posisyon ko po. Ako po ay naniniwala ng ang church, the body of Christ, yung mga mananampalataya sa ating panahon ngayon, ay mararapture muna bago dumating ang buong 7 years tribulation period. At ako po ay magbibigay 10 reasons why I believe in the doctrine of the pre-tribulation rapture of the church. Ano po ang aking pong ibibigay ko po? Magbibigay po ako ng 10 reasons, mga dahilan. Okay? Base sa banal na kasulatan na ang church ay mararapture muna bago dumating yung tribulation. Kaya pre-tribulation of the church. 10 reasons why I believe in the doctrine of the pre-tribulation rapture of the church. Okay, number one, isang dahilan ko po na nakikita ko sa banal na kasulatan kung bakit po ang church po, ang body of Christ ay hindi po papasok sa tinatawag na Great Tribulation. Dahil, number one, because Great Tribulation is for Israel's trouble. Jeremiah chapter 30 po. At ang aking request po sana po sa inyo po na nakikinig po ngayon, ang aking pong pakiusap po. Okay? Ang aking pong hiling po sana po ay kung kayo po ay may Biblia po, ay mas maganda po sana po kung kayo po ay samahan din po ninyo, kung buksan din ninyo po ang inyong mga Biblia every time na mayroon po tayong binabanggit po ng mga talata po para lalo pong mas maging maliwanag po sa atin. Ano po? Okay, Jeremiah chapter 30. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Jeremiah chapter 30 verse number 7. Ang sabi po diyan, alas, for that day is great, so that none is like it. Wala talagang katulad dito eh. It is even the time of Jacob's trouble, but he shall be saved out of it. Ito po yung tinawag po na Jacob's trouble. Bakit po ito tinawag itong bagay na to na walang katulad na tinawag na Jacob's trouble? Ano ang connection ni Jacob dito? Matagal na po siyang patay nung ito po ay pinrapisay po ni Jeremiah. Anong connection po dito ni Jacob? Bakit tinawag itong Jacob's trouble? Para mas maganda po, mas maging maliwanag po sa atin, buksan po natin sa Genesis chapter 32 para maunawaan natin bakit ito tinawag na Jacob's trouble. Okay? Genesis chapter 32 po. Mas maganda po ay muli po, samahan niyo po kung buksan din ninyo ang inyong mga Biblia para at least kayo din po ay nakikita din po ninyo. Ano po? Genesis chapter 32 and verse number 28. Genesis 32 verse number 28. Ang sabi sa Genesis 32 verse number 28, and he said, thy name shall be called no more Jacob, but Israel. For as a prince hast thou power with God and with men, and hast prevailed. Yung pong kanyang pangalan pong Jacob ay pinalitan ng Israel. Mas maganda dagdagan pa po natin ang talata. Genesis chapter 35. Genesis chapter 35 and verse number 10 para lalo pong makita po natin bakit po tinawag itong Jacob's trouble. Ano po ang ibig sabihin po nun? Genesis chapter 35 verse number 10. And God said unto him, thy name is Jacob, thy name shall not be called anymore Jacob, but Israel shall be thy name, and he called his name Israel. So, kaya pala po ito tinawag na Jacob's trouble, nang ibig sabihin po, Israel's trouble. Hindi lang po kay Jacob, kundi yung buong Israel. Ito po ay Israel's trouble. It is not for the perfecting of the saints. Ibig sabihin, ito pong Jacob's trouble na to has nothing to do at all with the church. It has nothing to do with the church.
It is the time of Jacob's trouble. The Lord our God will punish His people, Israel. Ito po yung tamang panahon sa panahon ng Diyos na Kanya pong i-deal ang nation Israel sa panahon ng tinatawag na Great Tribulation. Ezekiel chapter 20. Ezekiel chapter 20. Tingnan po natin. Ezekiel chapter 20 and verse number 34 to 38. Okay, Ezekiel chapter 20, nandiyan na po ba kayo? Verse 34, babasahin ko na po. As I live, saith the Lord God, surely with a mighty hand and with a stretched out arm, and with fury poured out, will I rule over you. I will bring you out from the people, and I will gather you out of the countries wherein ye are scattered, with a mighty hand and with a stretched out arm, and with fury poured out, and I will bring you into the wilderness of the people, and there will I plead with you face to face, like as I pleaded with your fathers in the wilderness of the land of Egypt. So I will plead with you, saith the Lord God, and I will cause you to pass under the rod. Pasinin po ninyo. And I will bring you into the band of the covenant, and I will purge out from among you the rebels, and them that transgress against me. And I will bring them forth out of the country where they sojourn, and they shall not enter into the land of Israel, and they shall know that I am the Lord. Ito po yung panahon po, itong panahon tinatawag na Great Tribulation. Ito po yung time na ididil ng Diyos, ipapanis ng Diyos ang kanyang people Israel. Sino po niyo sa chapter 22? Basa pa po tayo ng talata. Okay? Ezekiel chapter 22. Ang sabi sa verse 19, therefore, thus saith the Lord God, because ye are all become dross, behold, therefore I will gather you into the midst of Jerusalem, as they gather silver and brass and iron, and lead and tin into the midst of the furnace, to blow the fire upon it, to melt it, so will I gather you in mine anger, and in my fury I will leave you there and melt you. So makikita po natin maliwanag po na ito po ay ang Jacob's trouble, itong Great Tribulation, ay wala pong kinalaman ang church. Kundi ito po ay specific, ito po ay para sa nation Israel. It is a time of trouble for thy people. Daniel. Tingnan po natin. Daniel chapter 12. Daniel chapter 12, verse number 1. Tingnan po natin. Okay? Sana po, buksan po din yung inyong mga Biblia po. Daniel chapter 12, verse number 1. Ito po ang nakasaad po sa verse 1. And at that time shall Michael stand up, the great prince, which standeth for thy children of thy people, and there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation, even to that same time. And at that time thy people shall be delivered, everyone that shall be found written in the book. Alam po ninyo kung sino po yung thy people? Hindi po ito church. Ito po ay nation Israel. Kapag ka po tayo po ay nakakabasa po sa lumang tipan na thy people, your people, my people, hindi po ito tumutukoy po sa church. Mga minamahal, sino po ang thy people na yan? Buksan po natin ang ating mga Biblia po para makita po natin. Deuteronomy chapter 27. Deuteronomy chapter 27 para makita po natin sino ba yung tinatawag sa lumang tipan na kapag ka po nakakabasa tayo ng mga salitang my people, thy people, your people. Okay? Deuteronomy chapter 27. Maganda po ay samahan niyo pong muli po kung buksan po ang inyong mga Biblia. Deuteronomy chapter 27. Okay? Babasahin ko po sa verse 9. Okay? Ang sabi po sa verse 9, and Moses and the priest and the Levites spake unto all Israel, saying, take heed and hearken, O Israel, this day thou art become the people of the Lord thy God. Kaya't ang tao po ng Diyos sa lumang tipan, ang nation Israel. Okay? The Great Tribulation is of particular relevance to Israel and is designed to prepare the nation for the coming of the Messiah. Yan po ang una kong dahilan na makikita sa banal na kasulatan na ang church po ay hindi po papasok sa tinatawag na tribulation period sapagkat ang tribulation period is for Israel's trouble. Okay. Number 2,
Number 2 po na atin pong matutunghayan po, mga minamahal po, ay the believer of this age has been delivered, past tense po from the coming wrath and has not been appointed thereto. First Thessalonians chapter 1. Ang mga believers po ay pinangakuan ng Panginoon. Okay? Ang sabi po sa 1 Thessalonians chapter 1 and verse number 10, ang sabi po diyan, and to wait for His Son. Ito po yung ating pong inaantay, mga minamahal. And to wait for His Son from heaven. We're waiting for the coming of the Lord Jesus Christ. We're not waiting for the Great Tribulation. We're not waiting for Antichrist. What we are waiting as a church, the body of Christ, we're waiting for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus, which, past tense, delivered, past tense po delivered, as from the wrath to come. So, kaya po ang mananampalataya ay hindi po makararanas ng tinatawag na Great Tribulation sapagkat tayo po ay na-deliver na. Okay? Diyan sa puot at galit na darating, mga minamahal. This is not a promise of deliverance from all wrath or present wrath or all persecution, but a promise of deliverance from a specific time of wrath yet future, the tribulation. Okay? Number 3, the Lord's coming is presented to the church as a blessed hope. By the way po, meron pong second coming po, yung second advent sa Revelation chapter 19. Ano po? Pero meron po siyang pagbabalik po para sa church. Ang tawag po dyan sa Titus chapter 2 Samahan po ninyo po kung buksan po din ninyo ang inyong mga Biblia sa Titus chapter 2. Pasinin po natin, Titus chapter 2 and verse number 13. Titus chapter 2, verse number 13. Looking. What are we looking for? Mga minamahal. Sabi diyan, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. So the Lord's coming is presented to the church as a blessed hope, as a basis of comfort. 1 Thessalonians 4:18, okay? Chapter 5, verse 11, and 2 Thessalonians 2:17, as an imminent event. Any moment from now, ang Panginoon ay babalik para sa church. These descriptions will be quite inaccurate if the prospect of the church was a period of unparalleled suffering and judgment. Kung ang church ay papasok sa tinatawag na tribulation period, bakit pa tinawag po ito na blessed hope? Okay? Looking for that blessed hope. We're waiting for the coming of the Lord Jesus Christ. Mga minamahal. Number 4, we are waiting for Christ's return, not for the tribulation. Okay? Philippians. Ang inaantay po natin, yung pagbabalik po ng ating Panginoon, mga minamahal. Philippians chapter 3. Okay? Napakaliwanag po ng mga talata sa Biblia. Hindi po natin kailangang pilipitin, hindi natin kailangang baguhin, paniwalaan po natin itong mga talatang ito. Amen po ba? Ang sabi sa verse 20, for our conversation is in heaven. Tagalangit po tayo Our conversation is in heaven, from whence we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, over and over again. Si Apostle Paul, pag bumabanggit po sa tinatawag po nating rapture, ang mga believers po, sabi niya, looking for that blessed hope. We're waiting for His Son. Looking. We also look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Wala pong ini-imply sa panahon po ng church age period na si Paul ay nagtuturo na tayo po ay aantayin natin si Antichrist. Makikita natin siya o darating siya at matatatak ng 666 at pagkatapos papasok tayo sa tribulation. Kundi ang inaantay po natin ay ang pagbabalik ng ating Panginoon. At sa verse 21, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto His glorious body, according to the working whereby He is able even to subdue all things unto Himself. Number 5, the doctrine of the church is supposed to be a doctrine of great comfort. Yung doktrina po ng rapture, supposed to be, ito po yung doktrina ng great comfort. 1 Thessalonians chapter 4. Nais kong maunawaan po natin po yan, mga minamahal. Ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 4, verse number 17, napakaliwanag po nito
and 18. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore, I want you to note that, comfort one another with these words. Tinan po ninyo sa chapter 5. Okay? Verse number 9. Okay? For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Ang liwanag po eh. Okay? Who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with Him. Wherefore, comfort yourselves together and edify one another, even as also you do. Ito po yung yung doktrina ng rapture eh. It is a doctrine of great comfort. Could imagine, ang church papasok sa tribulation, anong comfort meron doon, mga minamahal? Amen? Number 6, the Lord will come for His saints like a thief in the night. At ito po ay mapapansin po natin buon doon sa Luke chapter 12, bagamat ito po ay panahon po ng kingdom program, pero nais kong makita yung idea ng pagbabalik ng ating Panginoon ay katulad ng thief in the night. A thief does not schedule his coming 7 years ahead of time. Revelation 19, yung second advent, is not a secret return, but one that believers are well acquainted with. Zechariah chapter 14, talagang yung second coming po ni Kristo po ay talaga po, ito po ay alam, naka-reveal po ito, naka-prophesied po sa lumang tipan. Pero yung pong pagbabalik ng ating Panginoon sa church, tira po niya sa 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15. Ito po'y tinawag pong mystery eh. Tinan po natin. 1 Corinthians 15. Verse 51. Samahan po ninyo po kung buksan po din po ninyo ang inyong mga Biblia, mga minamahal. 1 Corinthians 15, verse 51. Para po, at least po, ay sabay po tayong nag-aaral po ng banal na kasulatan. Amen? Behold, I show you a mystery. Nais kong maunawaan yun. Okay? We shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, for the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Okay? So the Lord will come for His saints like a thief in the night. Number 7, the Lord promises to come for His saints. Okay? Ang Panginoon po ay nangako po eh. Nababalikan niya po yung church niya. Okay? The Lord promises to come for His saints. The return of Christ in Revelation 19 is a return with His saints. Okay? Zechariah 14:5. Okay? At makikita po natin, mga minamahal, na sa pagbabalik ng ating Panginoon sa Revelation chapter 19, may mga kasama po siya. Pero sa promise po niya sa kanyang sa Thessalonians, buksan po natin. 1 Thessalonians chapter 4. Wala po siyang kasama eh. Amen? 1 Thessalonians chapter 4. Nais kong pansinin po ninyo po ito. 1 Thessalonians chapter 4. Verse 16. The Lord promises to come for His saints. Sabi niya, for the Lord Himself, siya mismo, wala po siyang kasama eh, shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Pero doon sa Revelation 19, may mga kasama siya. So, kaya't ang makikita natin talagang merong difference po. Malaki pong pagkakaiba po eh. Na ang ating Panginoon, bago dumating ang Great Tribulation, i-rapture muna niya ang church, the body of Christ. Number 8, the Lord promises a momentary time of transformation at the rapture. 1 Corinthians 15. Balik po tayo ulit po doon. Magkaiba po yung Revelation 19 at saka yung sa rapture eh. Okay? Dahil sa Revelation 19, walang ganong magaganap eh. Pero sa rapture po, 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15, balik po tayo po doon, verse 51 to 53. Okay? Kahit na po binasa na po natin kanina, maganda, ulitin po natin para lalo po itong mag-sink in sa ating puso at kaisipan. Ang sabi sa verse 51, behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall
all be changed. Ganun bang naganap sa Revelation 19? Hindi po eh. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So yan po yung pangwalo ko pong dahilan, reasons, bakit ang church ay hindi papasok sa tinatawag na Great Tribulation, because the Lord promises a momentary time of transformation at the rapture. Number 9, the coming of Christ in the air is connected with the judgment of the saints. Yung pong pagbabalik po ni Kristo po para sa church po ay connected po sa judgment po para sa mga mananampalataya. 2 Timothy, tinan po natin, basa po tayo ng mga talata po na nakikita po natin dyan sa screen. Okay? Marami pong mga reference po. Babasa po tayo, 2 Timothy chapter 4. Ano po ang sabi po dyan sa verse, for the sake of time, basahin po natin, verse 6. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight, sabi ni Paul. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. So the coming of Christ in the air is connected with the judgment of the saints. Dahil pagkatapos ng rapture, meron pong tinatawag po tayong judgment seat of Christ, ang sabi sa 2 Corinthians. Buksan po natin. 2 Corinthians chapter 5, verse number 10. 2 Corinthians chapter 5 and verse number 10. Ang sabi sa verse number 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. So makikita natin, the second coming of Christ to the earth is connected with the judgment of the lost. Yung pong pagbabalik po ni Kristo sa Revelation 19, connected po sa mga unbelievers eh. Pero yung coming of Christ in the air, connected with the judgment of the saints. Number 10 po, reason why the church ay mararapture muna bago dumating ang Great Tribulation. Ito po ang nais ko pong bigyan ng mahabang emphasis, mga minamahal, para lalo pong higit na maunawaan po natin bakit po ako naniniwala na ang church po ay hindi po papasok diyan sa kabuuang 7 years na tinatawag na tribulation period. Ano man ang tawag ng iba-ibang mga denomination about that, pero ang aking paniniwala, hindi po siya papasok sa kabuuang pong tinatawag na tribulation. Bakit po? Because the rapture is a mystery. Ano pong ibig sabihin? Something not revealed in the Old Testament. Balik po tayo sa 1 Corinthians 15. Ulitin ko po, wag po tayo magsawa na buksan po yung 1 Corinthians 15. Ano po? Sapagkat nandyan po kasi po yung rapture at saka sa 1 Thessalonians 4. Pero meron po akong nais pong ipakita po sa inyo dito po sapagkat napakahalaga po nito eh. Okay? 1 Corinthians 15, 51 to 54. Behold, I want you to note this. I show you a mystery. Nais kong maunawaan po ninyo yung term po ng mystery, ang rapture po. Sabi ni Paul, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Nais kong maunawaan po natin na ang rapture po ay mystery. Mamaya po, i-define po natin sa Biblia anong ibig sabihin pag sinabing mystery po. Okay? Something not revealed in the Old Testament. The second coming of Christ to the earth with the saints was well known in the Old Testament and prophesied by Enoch, Jude, Daniel, Zechariah, at marami pang mga propeta. Pero po yung rapture po, ipapakita ko po sa inyo, ito po ay part ng mystery program ng Panginoon. Okay, so yan po ang pang-10 kong dahilan. At ipapaliwanag ko po, ano po ba itong rapture is a mystery po? Nais kong makita po natin ito pong
pagpapatunay ko sa inyo na meron pong dalawang programa ang Diyos po sa Bible para maunawaan po natin na ang tribulation at ang panahon ng church period na tinatawag na mystery program ng Panginoon sa church ay wala pong koneksyon sa bawat isa. Mga minamahal. Mamaya po, I hope na magpatuloy po tayo sa pakikinig po. Yung pong salitang since the world began, meron po sa Bible po yan. Nakalagay po sa Bible po yan. Since the world began. Ito po ay lumitaw po sa banal na kasulatan ng 2 beses po. 2 times po ito po ay lumitaw po sa Biblia. Itong salitang since the world began. At sa pagkakataon pong ito, mga minamahal, hinihiling kong muli po na samahan niyo po kung buksan ang inyong mga Biblia po sa Acts 3:21. Yun po ang aking kahilingan, mga minamahal. Napakahalaga po kasi po ang meron po akong i-emphasize po. So, sana po hindi lang kayo nakikinig ngayon, kundi buksan din po ninyo. Sana po, ang aking kahilingan, na buksan din po ninyo ang inyong mga Biblia sa Acts 3:21 at saka sa Romans 16:25. Bakit ko pinabubukas po sa inyo itong 2 talatang ito? Dahil meron po akong nais pong maunawaan ninyo. Napakahalaga po itong 2 talatang ito Dahil nakalagay po diyan yung 2 programa ng Diyos mula po nung nagsimula yung mundo. Since the world began. Napakahalaga yun, di po ba? Kung meron tayong aalamin sa kalooban ng Diyos, simulan natin since the world began. Ano po? At dito po ay mababasa po natin sa Acts 3:21. Sana po, nakabukas na po ang inyong mga Biblia po sa Acts 3:21 at nakaipit din po, nakasunod na pong ire-ready po, naka-ready rin po yung Romans chapter 16, chapter 16, verse 25. Ano po? Para po, mas maganda po. Okay, Acts 3:21. Babasahin ko na po. Whom the heaven must receive until the times of restitution of all things which God hath spoken. Nais kong pansinin po niyo, which God hath spoken by the mouth of all His holy prophets. Ang Diyos, ang sabi sa Acts 3:21, ay meron po siyang mga sinabi. Meron po siyang ipinahayag. Kanino? By the mouth of all His holy prophets since the world began. Mga minamahal, nung nagpasimula ang mundo, ang Diyos ay meron po siyang ipinahayag. Inireveal. God hath spoken, ang sabi po sa Acts 3:21. Since the world began, God hath spoken. Kanino? Sa lahat ng mga propeta. May sinabi po ang Diyos. Meron po siyang nireveal. Meron po siyang mga kapahayagan na ibinigay sa lahat ng mga propeta since the world began. Nais kong maunawaan po ninyo. Ibig sabihin, nung nagpasimula ang mundong ito, nung nag-start po ang kasaysayan ng daigdig na ito, ang Diyos ay meron pong mga ipinahayag. Ang tawag po dyan, revelation. Tama po ba? Romans chapter 16. Dito po tayo ngayon sa Romans 16:25. Tingnan po natin yung pagkakaiba. Now to Him that is of power to establish you, according to my gospel, and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. Sa Acts 3:21, since the world began, meron po siyang pinahayag. Meron po siyang nirevealed. Meron po siyang mga sinabi sa mga propeta. Pero sa Romans 16:25, since the world began, ito po yung mystery na itinago po niya Sabi, babasahin ko po yung huling salita. According to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. So mga minamahal, 2 bagay ang nais kong pansinin po ninyo. Sa Acts 3:21, which God hath spoken. Kanino? Sa lahat ng mga propeta. So meron po siyang ipinahayag, meron po siyang inilahad, meron po siyang sinabi. Pero sa Romans 16:25, which was kept secret. Pero meron po siyang tinago Okay? Nais kong pansinin po niyo yung 2 bagay po na yan. Yung which God hath spoken, ang tawag po diyan ay prophecy.
Kaya po sa Lumang Tipan ay punong-puno po ng propesya ang Lumang Tipan. Bakit? Sapagkat mula nung pasimula sa Genesis chapter 3 verse 15 pa lang, meron ng prophecy. Since the world began, nag-prophesy na. Nangusap na ang Panginoon, nag-reveal na kahit kay Enoch. Mapapababasa natin sa Jude. So meron ng mga propesya which God hath spoken since the world began, ang sabi ng Acts 3:21. Pero ang nais kong pansinin po ninyo, yung Romans 16:25. Bagamat na ang Diyos ay meron po siyang mga sinabi, meron po siyang nireveal. Pero at the same time, since the world began, meron po siyang tinago. It was kept secret eh. Sabi ng Romans 16:25, hindi po natin binabago yung salita ng Diyos. Yan po ang sabi ng Romans 16:25. Since the world began, God has some truths, meron po siyang body of truths na hindi po niya inirevealed sa mga propeta niya sa Lumang Tipan. Ito po ay was kept secret since the world began. Ano po ito? Ito po yung mystery. I hope na nakikita po natin ngayon dito po sa ating pong screen na meron pong prophecy at meron pong mystery. Alam po ba ninyo na nalulungkot ako na maraming mga pastor na kinukot nila yung 2 Timothy 2:15. Pero dalawang bagay po ang nais kong pansinin po ninyo sa 2 Timothy 2:15. Ang sabi po doon, study to show thyself approved unto God. So naandun po yung command ng Diyos to study. Okay, nag-study ka. Pero ang sabi po doon sa 2 Timothy 2:15, hindi lamang po mag-study. Ang tanong paano mo pag-aaralan ang Biblia? Ang sabi po doon, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed. Ito po yung paraan ng tamang pag-aaral po ng Biblia. Rightly dividing the word of truth. So, inuutusan po tayo ng Biblia, ng Diyos, na mag-aral ng Biblia, at inuutusan tayo ng Diyos paanong mag-aral ng Biblia by rightly dividing the word of truth. Anong ibig sabihin ng dividing? Okay? Kapag hindi po natin ni-rightly divide ang mga bagay sa Biblia, ito pong mangyayari. Okay? Ang tamang paraan po ng approach po ng Bible study is rightly dividing the word of truth. Kapag hindi po natin ginamit po yung ganong approach po ng Bible study, ito pong mangyayari. We will wrongly unite. Okay? Instead na we will rightly divide, we will wrongly unite. Katulad po itong dalawang bagay po ito. Yung prophecy po at saka mystery po, ang ginagawa po natin, pinagsasama natin eh. Magkaiba po yan eh. Ang problema ng ibang mga nagtuturo, yung Israel at saka church, pinagsasama nila eh. Iba po yung programa ng Diyos sa Israel at iba po ang programa ng Diyos para sa church. Okay? Ang problema, ni-unite natin yung dalawang bagay, yung dalawang entity, yung dalawang programa, yung dalawang bagay na magkaiba sila, ginagawa nating pareho at pinagsasama natin. Yan po ang isang pinakamatinding pagkakamali ng mga nag-aaral po ng banal na kasulatan. So, ang sabi ng Biblia, rightly dividing the word of truth. Hindi po, wrongly unite the word of truth. Hindi po. Huwag nating pagsamahin po itong dalawang bagay po ito, itong prophecy po at saka mystery. Bakit po? Simple lang eh. Yung prophecy po, spoken. Which God had spoken since the world began. Yung mystery, kept secret. Common sense pa lang po, magkaiba na po yan. Okay? Maliban lamang po, punong-puno ka na ng pride sa iyong sarili. Okay? Na marami ka nang nalalaman. Kaya hindi mo na matanggap itong dalawang talata na to, na magkaiba po ito, mga minamahal. Ano po? So, at least, na-establish po natin dito sa presentation ito, na meron pong Diyos na nagsalita. Tama po ba? Nangusap, nag-reveal. Kanino? Sabi sa Acts 3:21, sa lahat ng kanyang mga propeta. Ang tawag po doon, prophecy. Pero ang Diyos din po, meron po siyang body of truth. Marami pong katotohanan na hindi po niya ni-reveal. Ang tawag po doon, mystery. Okay po. So I hope na na-establish po sa ating kaisipan po ang bagay pong ito. Now, magpatuloy po tayo. Ito po yung prophecy. Ito po yung mystery. Okay? Ito po yung mga prophets in the Old Testament. At yan po yung timeline. At ito po yung mga propesya po na beforehand ay pinrapified na po ng mga
Old Testament prophets, the birth of Christ, the death of Christ, Great Tribulation, Second Coming, Millennium, New Heaven, and New Earth. Yan po yung mga bagay na nirebuild ng Panginoon sa mga Old Testament prophets. Kaya punong-puno po ng prophecy po ang Biblia po tungkol sa birth of Christ. Ang dami pong mga talata po ang Biblia patungkol po sa death of Christ. Ang dami pong mga talata po sa Biblia, sa Book of Daniel, sa Book of Zechariah, sa mga minor prophets tungkol po sa Great Tribulation. Pag pinag-usapan po ang Great Tribulation, kasama na po dyan si Antikristo. Kasama na po dyan yung kanyang mga gagawin sa panahon ng Great Tribulation. At yung mga kaganapan sa panahon ng Great Tribulation, nakaprophesy na po yan, mga minamahal. At I know, ma-agree ka po dyan. Yan po ay part po ng prophecy na nireveal ng Panginoon sa mga propeta po niya. And then, Second Coming. Ang dami pong mga talata sa Lumang Tipan. Millennium, may mga ang dami din po mga talata. At New Heaven, New Earth. So, yung lahat ng mga bagay po na yan, mga minamahal, yan po yung which God hath spoken since the world began. Acts 3:21. Now, ito po ang tanong ko sa inyo, mga kaibigan, mga minamahal po. Nasaan ka dyan? Nasaan dyan ang church o ang body of Christ? Dyan sa prophecy na yan. I hope na sana ay nag-iisip po tayo ng sa oras pong ito, doon sa tanong ko na, dyan sa prophecy na yan, nasaan ka dyan? Connected ba ang church po dyan sa mga prophecy na yan? Okay? So, mamaya po, alam ko na meron kang sinasabi sa sarili mo, pero pahintulutan niyong matapos mo muna po ang presentation ito, mga minamahal. Okay? Unrevealed to all the prophets in the Old Testament. Meron pong mga unrevealed. Ito po yung mystery. Kaya nga sa Romans 16:25, kung binuksan nyo lang po sana po yan, o nabuksan ninyo, nakita po ninyo, meron pong, since the world began, which God kept secret. Ibig sabihin, unrevealed to all the prophets in the Old Testament. Ano po yun? Meron pong mga bagay na hindi po nakita ang mga prophets eh. Hindi po nirevealed ng Diyos eh. It was kept secret, sabi nga eh. Ano po? Ito po itinatawag natin, mystery. Okay. Meron pong mystery program na hindi po kasama po sa prophecy. Nais ko pong maunawaan po ninyo ito, mga minamahal. Ano po ba ang definition ng Bible sa mystery? Okay, Colossians. Samahan po ninyo kung buksan sa Colossians chapter 1, verse 26 po ang ating pong mga Biblia. Colossians chapter 1, verse 26. Colossians chapter 1, verse number 26. I hope na sana din po ay sinusundan po ninyo sa inyong mga Biblia din po habang binubuksan ko din po ang aking Biblia. Yan po ang aking pong request at pakiusap po sa inyo para lalo pong mas maging maganda po ang ating pong pagtatalakay po at pag-aaral po na tungkol dito sa issue ng ang church ba ay papasok sa panahon na tinatawag na Great Tribulation. Colossians 1:26. Even the mystery, nabanggit po yung mystery po even the mystery which hath been hid, tinago which hath been hid from ages and from generation, but now is made manifest to His saints. So, consistent po ang Bible po dyan. Ang mystery po, ito po yung mga katotohanan na inireveal po, pero ito po ay naitago muna Ito po ay unrevealed to all the prophets in the Old Testament. Ito pong mystery. Okay? Kaya tinawag na mystery. Unrevealed. Hindi po ito pinahayag ng Diyos. Meron po siyang tinago since the world began. Okay? At ito po yung mystery. Ephesians chapter 3. Dagdagan pa po natin ang talata para makita po natin na consistent po kapag ka po sa teaching po ni Paul kung ano ba ang tinatawag na mystery. Sa teaching po ni Paul, okay, Ephesians chapter 3, sa mga sulat po ni Apostol Pablo. Ephesians chapter 3, verse number, mas maganda po, umpisahan ko po sa verse 3, bago ko po basahin yung verse 5. Sabi diyan sa verse 3, how that by revelation, He made known unto me the mystery. Mayroong ipinaalam kay Apostol Pablo na mystery. Okay? As I wrote afore in few words, ano tong mystery na to? Verse 5. Nasusundan po ba ninyo ako? Verse 5.
which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. So ito pong mystery pong ito, unrevealed to all the prophets in the Old Testament. Mga minamahal, hindi po ito ni-reveal ng Diyos, itinago nga niya. Sabi sa Colossians 1:26, Ephesians chapter 3 verse 5. Dagdagan pa po natin, verse 9. Verse 9. And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God. Talagang meron pong itinago ang Diyos eh. Ang Diyos mismo ang nagtago. Hath been hid in God. Itinago po niya eh. Balikan po natin yung Romans 16:25. Balik po tayo ulit po doon. So, I hope na sana po ay tinatanggap mo yung mga talatang ito na meron pong mystery unrevealed to all the prophets in the Old Testament. Okay po? Now, sabi sa verse 25, basahin natin ulit po. Now to him that is of power to establish you, according to my gospel, and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began. So, maliwanag na maliwanag po na meron pong revelation po ng mystery. Pero itong revelation po ng mystery po ito, hindi po ito ni-revealed sa mga propeta sa lumang tipan. It was kept secret. Okay? Now, ang tanong, kanino po ito ni-reveal? Bakit nandito ngayon itong mystery na to? Ni-reveal po ito eh. Hindi po nanatiling secret ito. It was revealed by God. Kanino? Kay Apostle Paul. Balikan po natin Ephesians chapter 3. Okay? Yan po yung mga talata na siya po ay apostle to the Gentiles at ni-reveal po sa kanya yung mystery na yan, yung body of truth. Okay? It was revealed to Apostle Paul. Ephesians chapter 3. Mas maganda po ay samahan niyo po ulit mong buksan ang inyong mga Biblia. Ang sabi sa Ephesians chapter 3 verse 1, ang sabi po diyan, for this cause, I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles. He's talking to the Gentiles, to us. Hindi sa Jew, hindi sa Israel. Okay? For you have heard of the dispensation. Meron pong dispensation na dinispense po kay Paul eh. Ano po ito? The dispensation of the grace of God, which was given me to you ward. How that by revelation, direct revelation po ito kay Paul eh. Okay? Ng risen Lord, ang ating Panginoon, okay, ay meron pong nirevealed sa kanya, He made known unto me the mystery as I wrote afore in few words. So maliwanag na maliwanag po, mga minamahal ko, na itong mystery po ay nirevealed po, it was revealed to and through Apostle Paul. Itong mystery pong ito. Ito po ay unrevealed to all the prophets in the Old Testament. Ito pong mystery pong ito. Now, ang tanong ko po, ganito eh. Ang church ba ay bahagi ba ng mystery na nirevealed ng Panginoon kay Apostle Paul? Ang church po ba, the body of Christ, ay bahagi po ba siya, kasama po ba siya sa mystery na nirevealed ng Panginoon kay Apostle Paul? Tingnan po natin ang Bible po natin, Ephesians chapter 5. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Ang Biblia pong pasagutin natin doon sa tanong na yon, na ang church po ba ay bahagi po ba siya ng mystery na nirevealed ng Panginoon kay Apostle Paul? Ephesians chapter 5, verse 30, 31, at 32. Okay? Ephesians chapter 5, verse 30, 31, 32. For we are members of His body, of His flesh, and of his bones. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. Verse 32 po, nais kong pansinin po ninyo. This is a great
mystery. This is a great mystery. Ano yung mystery na binabanggit niya? But I speak concerning Christ and the church. So maliwanag na maliwanag po na ang church po, which is the body of Christ, ay bahagi po ng mystery program na inirebuild ng Panginoon kay Apostle Paul. Kaya po ang mga Old Testament prophets po ay wala po silang nalalaman tungkol po dyan sa revelation na yan na tinuturo po ni Apostol Pablo na isinulat po niya sa Pauline Epistle from Romans to Philemon. Dahil ito po ay mystery program ng Panginoon na itinago po niya, sabi sa Romans 16:25, Colossians 1:26, Ephesians chapter 3, verse 5 and verse 9. Consistent po ang Bible po dyan, mga minamahal, na it was kept secret since the world began. So, yung church po, yung body of Christ is part of the mystery. Kaya ito po ang tatanong ko sa iyo. Yang bang mystery at saka prophecy, pareho? Huwag nating pagsamahin yung pinag-iba ng Diyos. Ang liwanag sa Acts 3:21 at saka sa Romans 16:25, magkaiba sila eh. Yung isa revealed, yung isa kept secret. Huwag mong ipilit po, kaibigan, na magkapareho po yun. Okay? So kaya ang tanong ko sa iyo, huwag nating pagsamahin po, huwag niyo pong pagsamahin, yan po ang akin pong sasabihin po, huwag po nating pagsamahin yung prophecy at saka mystery. Okay? Because ang ating approach po, rightly dividing the word of truth. Hindi po natin pwedeng pagsamahin yung dalawang entity na magkaiba, Israel at saka church. Hindi po natin pwedeng pagsamahin yung prophecy at saka mystery. At lalong hindi po natin pwedeng pagsamahin yung panahon ng Great Tribulation sa panahon ng tinatawag na Church Age period. Hindi natin pwedeng pagsamahin po yun, mga minamahal. Ibang dispensation po yung Tribulation period. Ibang dispensation po itong Church Age period. At ang tawag po sa panahon po natin ngayon, ito po ay tinatawag po na the dispensation of the grace of God. Babasahin ko po sa inyo. Ephesians chapter 3, verse 2. If ye have heard of the dispensation of the grace of God, kanina binigay, which is given me to you, ward. Ito pong panahon po natin, ito po yung panahon na dispensation of the grace of God. Pero meron pong panahon na tinatawag na tribulation period. Pero magkaiba pong panahon po yun. Ang problema po ng mga tagapagturo, kinukumbine nila, ni-unite nila yung dalawang bagay na magkahiwalay at magkaiba. Okay? I hope na nakikita po natin dito po sa ating presentation na iba yung prophecy, iba yung mystery. Kaya ako'y naniniwala na wala pong bahagi ang body of Christ sa tinatawag na tribulation period. Sapagkat ang mystery po ay niribid lamang kay Apostol Pablo. Kaya wala po tayong koneksyon sa Great Tribulation. Okay? Kaya huwag nating ipilit na yung church papasok sa tribulation sapagkat ang tribulation period ay panahon ng propesya na pinrapified sa Old Testament. Samantalang ang church ay panahon ng dispensation of grace na nirebuild ng Panginoon kay Apostle Paul. Okay? God's clock of prophecy. Ang Diyos po ay, naniniwala ko na ang Diyos po ay meron po siyang timetable sa lahat ng mga bagay na nagaganap sa mundo pong ito. Ano po? Meron po siyang God's clock of prophecy. Ang sabi po sa Hebrews chapter 1, samahan po ninyo po ako, ang Diyos po ay meron pong timetable po sa lahat ng bagay. Siya po ang nakakaalam kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Dahil ang sabi sa Hebrews chapter 1, verse 1, God, who at sundry times and in diverse manners spake in time past. Meron po tinatawag ng Bible na in time past, nangusap ang Diyos unto the fathers by the prophets. So ang Diyos po, meron po siyang tamang panahon at takdang oras kung kailan po niya gagawin ang isang bagay. Okay? Meron po siyang tamang oras. Kaya patawagin po natin God's clock of prophecy. Tingnan po natin sa Romans chapter 5. O Genesis po muna po. Buksan po natin sa Genesis chapter 21 verse 2. Ang Diyos po ay pag kumilos po siya, talagang nasa time po Okay? Dahil siya po ang nag-create po ng time Kaya
sa kanya pong timetable, meron po siyang gagawin sa kanyang tamang oras. Bagamat iba yung ating timetable, okay? Kaya't ang tao po, ang nakakalungkot ng iba, nag-predict po tungkol sa rapture kung kailan darating. Nakakalungkot po, hindi po yan Ang Diyos lamang po nakakalam dahil sa kanya pong kapangyarihan, sa kanyang sovereignty, ang Diyos po ang nakakalam kung kailan po niya isasagawa ang isang bagay na ito po ay nakatakdang oras para sa kanya. Katulad halimbawa po itong pangyayari po itong babasahin ko. Genesis 21:2. Na pinangakuan ng Panginoon si Abraham na magkakaroon ng anak through Sarah, but si Sarah po ay wala po silang anak. Okay, matanda na po sila. Pero dahil ito po ay promise ng Diyos kay Abraham, tinampunan niyo ang sabi po sa verse 2. For Sarah conceived, and bare Abraham a son in his old age at the set time of which God had spoken to him. I want you to note the word, set time. So ang Diyos po, meron po talaga siyang timetable. Meron po siyang set time na inilagay kung kailan po ito magaganap. Okay? Tingnan po natin sa Romans chapter 5, verse 6. Romans chapter 5 and verse number 6. Romans chapter 5 and verse number 6. Ang sabi po sa Romans chapter 5 and verse number 6, for when we were yet without strength, in due time, I want you to note the word, that word, in due time, Christ died for the ungodly. So yung pagkamatay po ni Kristo, hindi po ito aksidente. Ito po ay nasa timetable ng Diyos. Okay? Mga minamahal, mahalaga po yan. Acts chapter 1, verse number 7. Sabi po sa Acts chapter 1, so ang Diyos po, meron po siyang God's clock of prophecy. Ang Diyos po lamang po ang nakakaalam ng mga bagay po ito. Ang sabi sa Acts 1:7, tinanong po siya ng kanyang mga alagad sa verse 6 When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? Tinan niyo sagot po ni Kristo. And he said unto them, it is not for you to know the times or the seasons which the Father hath put in His own power. So ang Diyos po, meron po siyang tinatawag na God's clock of prophecy. Sa kanyang tamang panahon, tamang oras, meron po siyang sinet na time. Okay? At bawat galaw po ng clock po ng kanyang prophecy po ay meron pong napupulfilled. At walang makapipigil po dyan. Ang Diyos po ay meron pong tinatawag po nating timetable po, mga minamahal. At sa bawat galaw, ticking ng clock po ay makikita po natin na ang Diyos po ay sovereign, is all-powerful, is omniscience, at alam po niya yung mga bagay na nagaganap po, mga minamahal. Now, pansinin po natin ulit dito sa screen. Pinrapisay po ng Panginoon ang birth of Christ. Mapapansin po natin yung paggalaw ng clock ay meron pong napupulfill na prophecy according to God's timetable. Hindi po sa timetable ng tao. Ano po? So, na-prophesy po yung birth of Christ. So, makikita po natin yung God's clock of prophecy po. The birth of Christ, earthly ministry, His death, yan po yung clock of prophecy ng Diyos Amen? And then, ascension, and then, Pentecost, and then, pagkatapos po niyan, meron po tayong papansinin po. All of a sudden po, dahil po ang Diyos po ang meron pong nakakaalam ng lahat ng bagay sa kanyang timetable at meron po siyang clock, meron po siyang relo kung kailan po niya ipupulpid yung lahat ng mga propesya sa Old Testament. Dahil siya po ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, He is so sovereign at magagawa niya ang mga bagay na ayon sa kanyang kalooban ay magagawa po niya. So, dito po, pansinin po natin po yung God's clock of prophecy was temporarily stopped. Yung pong clock po ng propesya para mapulfill yung lahat ng mga propesya po sa lumang tipan, sa panahon po natin ngayon ay temporarily po nag-stop po. Okay? Dahil meron po siyang in-insert, meron po siyang ipinasok na isang programa na unrevealed po sa Old Testament prophets. Ulitin ko po. Romans 16:25, Colossians 1:26, Ephesians chapter 3 verse 5, at saka sa verse 9, at ang dami po mga talata.
na meron po siyang unrevealed truths na hindi po ito nakita ng mga propeta. Bagamat may mga pinrapisay po sila at ito po ay ayon sa God's clock of prophecy ng Diyos, pero dahil siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kaya po niyang siya din po ang magpa-stop ng clock of prophecy dahil meron po siyang in-insert na isang programa. At ito po yung tinatawag natin mystery. Ito po yung church. Okay? Na unrevealed to all the Old Testament prophets. Now, papatunayan po natin na yung clock of prophecy po ay temporarily po ay nag-stop. Romans chapter 11 po. Buksan po natin, Romans chapter 11. Basa po tayo ng mga talata na sa kasalukuyan po yung propesya ng Old Testament prophets po sa panahon natin ngayon po. Ito po ay naka-pause. Pero temporary lang po yan. Romans chapter 11. Romans chapter 11. Tingnan po natin sa Romans chapter 11. Nais kong pansinin po ninyo po ito. Sabi sa verse 25. For I would not, brethren, that you should be ignorant. Huwag po tayong maging ignorante po dito sa issue ito, mga minamahal. Sabi ng Bible, for I would not, brethren, that you should not be ignorant of this mystery. Okay? Maraming pong mystery na in-reveal ng Panginoon kay Paul, na hindi po in-reveal ito kahit sa 12 apostles, kahit sa mga prophets po sa Old Testament. Okay? For I would not, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own conceits, that blindness in part is happened to Israel. Ngayong oras pong ito, ang nation Israel, sa Romans chapter 11, pag binasa niyo yung buong chapter, sila po ay na-broken off. They were set aside by God. Temporarily po. Hindi po sila dinidil ng Diyos ngayon, katulad ng ginawa niya po sa lumang tipan. Sila po ay nakaset aside sa programa ng Diyos. Ang Diyos po ngayon po ay nakapokus po sa church, sa Gentile, okay, sa mga Gentiles, makinig po tayo maigi, pero may timetable ang Diyos meron pong God's clock po siya Okay, basahin po natin ulit. For I would not, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own conceits, that blindness in part is happened to Israel. Hanggang kailan? Until the fullness of the Gentiles become in. So may timetable ang Diyos. Pero temporarily, nakaset aside muna sila. Meron po munang in-insert ang Diyos na isang programa na hindi po alam ng mga propeta. At ito po yung mystery program. At matatapos po yan until the fullness, sabi po yan, okay, until, hanggang saan po? Until the fullness of the Gentiles become in. And so all Israel shall be saved, as it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and turn away ungodliness from Jacob. So makikita po natin na meron pong clock ang Diyos na propesya. At nung in-insert po niya ang body of Christ, temporarily po nakaset aside ang Jew ngayon. Kaya yung prophecy po, naka-stop din po. Papatunayan pa po natin, Acts chapter 15. Ipapakita ko po sa inyo, Acts chapter 15. Acts chapter 15 po. Samahan po ninyo kung buksan po ang inyong mga Biblia po. Okay? Acts chapter 15 po. Ang sabi po sa Acts chapter 15, verse 14. Acts 15, verse 14. Are you there? Sabi po sa verse 14, Simeon not declared how God at the first did visit the Gentiles to take out of them a people for His name. I want you to note that. Ang Diyos, sa mahabang panahon, ay nakapokus po sa mga Jew sa Old Testament. Makikita po natin yan. Kaya po ang halos 80% ng lumang tipan ay nakapokus po sa nation Israel. Alam po ninyo yan, mga minamahal. Ano po? Pero meron pong panahon na ang Diyos po ay nag-focus po sa mga Gentiles. Okay? Sabi po dyan sa verse 14, Simeon not declared how God did visit the Gentiles to take out of them a people for His name. Verse 15. And to this agree the words of the prophets, as it is written, ito na po, after this, nais kong pansinin po ninyo yung salitang after this. Meron pong tamang panahon na mayroong ginagawa ang Diyos sa mga Gentiles, at pagkatapos nito,
I will return and will build again the tabernacle of David, which is fallen down, and I will build again the ruins thereof, and I will set it up. So, ibig sabihin, meron pa rin plano ang Diyos na gagawin sa nation Israel, meron pa rin pong propesya na magaganap, pero in the meantime, ang Diyos po ay nakapokus sa mga Gentiles. Nakita po natin na talagang maliwanag na yung God's clock of prophecy was temporarily stopped. Ano po? Now, hanggang kailan po yun? Yan po yung makikita po natin sa Romans 11:25-26. For I would not, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own conscience, that blindness in part is happened to Israel. Hanggang kailan? Until the fullness of the Gentiles become in. So may timetable po ang Diyos. Pero in the meantime po, nakaset aside po ang Israel. Okay? Hanggang kailan po yung God's clock of prophecy na yan na temporarily po ay naka-stop? Ito po, 2 Thessalonians chapter 2, verse 6 and 7 po. And now you know what withholdeth, that he might be revealed in his time. Sa ating panahon po ngayon, hindi po nare-reveal si Antichrist dahil meron pong nag-hold back. Meron pong pumipigil. Okay? Meron pong restrainer. At alam po natin na yan ay tumutukoy po sa Holy Spirit dahil siya po ang nagre-reprove ng sin, sabi sa John chapter 16. Maganda siguro, buksan po natin po yung bagay po na yon. Ito po yung ministry po ng Holy Spirit po sa ngayon, sa ating panahon po ngayon. Okay? Nais ko pong idiin po sa inyo na meron pong ministry ng Holy Spirit sa dispensation of the grace of God. Ito po yung kanyang, ang ministry po ng Holy Spirit, pagbaba po niya eh. Pag-akyat po ni Kristo, bababa po yung Holy Spirit. And then, ang sabi sa verse 7, basahin ko po, nevertheless, I tell you the truth, it is expedient for you that I go away, for if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. Verse 8, and when he is come, ano pong gagawin niya? He will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment. Nais kong makita po natin yung bagay na yan. So, hindi po na re-rebuild ito pong isang tao na ito, which is Antichrist, dahil ang sabi sa verse 6, and now you know what withholdeth, that he might rebuild in this time. For the mystery of iniquity that already worked, only he who now letteth will let, I want you to note the last phrase po ng verse 7, until, may timetable po ang Diyos, he be taken out of the way. Kapag ka po yung restrainer, the Holy Spirit po, ay umakyat na sa langit, of course, kasama po ang church. Okay? Doon po muli po, magsisimula po yung God's clock of prophecy. Doon na po marireveal si Antichrist. Ang sabi po sa verse 7, tinan po ninyo. Balikan po natin po. Balikan po natin po yan. Okay? Okay? Sa 2 Thessalonians, kailan po marireveal si Antichrist? Pagkatapos po ma-taken out of the way, sabi sa verse 7. Ang liwanag po ng verse po. Okay? For the mystery, I'm reading verse 7, for the mystery of iniquity that already worked, only he who now letteth will let until he be taken out of the way, until he be taken out of the way, and then what's next? And then shall that wicked, capital W-I, capital W po, because this is a person, he is a person, itong wicked na to, be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. So, pansinin po natin, until he be taken out of the way, mawawala na po yung church po, kailan po mag-end po? Sa rapture, and then pagkatapos po noon, yung God's clock of prophecy po ay magpapatuloy po ulit. Antichrist, marireveal na po siya, lilitaw na po ulit. Magpapatuloy na po yung God's clock of prophecy. Great Tribulation, Second Coming, Satan bound, Millennial Kingdom, Great White Throne Judgment, New Heaven, New Earth. Yan po yung God's clock of prophecy po. Nasaan ka dyan? Wala po tayo dyan. Na-insert po lang po tayo sometime. Dyan po sa gitna po na yan. At
temporarily po, yung God's clock of prophecy po ay na-stop hanggang sa dumating ang time until He be taken out of the way. Doon pa lang po muli, yung propesya, yung timetable ng Diyos ay gagalaw ulit at mapupulfill. Kaya wala po tayong kinalaman dyan sa propesya na yan. Ng 666, ng Antichrist, ng Great Tribulation. I hope and pray na maging maliwanag po sa atin ang bagay po ito. Sa susunod po ay titingnan po natin yung mga problems po ng pre-rapture, mid-tribulation at saka post-tribulation po. Yun po ang i-discuss po natin sa ating pong next po na pag-aaral. Maraming salamat po sa bawat isa po sa na nakinig po ngayong oras pong ito. God bless you all.